halos naintindahan. Good morning, everyone. Welcome to our last day in Sagrada. It's currently 3:30 a.m. in the morning and ito yung wake-up call namin para sa tour namin sa Marlborough Hills and Blue Soil. So, samahan nyo kami. Let's go. Sana magpakita yung Sea of Clouds, but medyo umaasa na ako. Hindi ko siya makikita, pero umaasa pa rin ako. Good morning again. So, ito na OOTD natin for Marlborough Hills. At ang gulo na agad ng buhok ng asawa ko. Good morning. So, it's currently 4:20. 4:30 kami aalis dito. Lamig. So, nandito kami ngayon sa... Bakit kami sa... Saan nga ito? Marlborough Hill. Ano sa ba? 5 a.m. na. So, tignan may dadaanan. Boobs. Okay ka pa? Ano ba? Okay pa sila? Okay pa? Okay pa? Maaga pa eh. Patutunaw po lahat ng kinain natin kagabi. Ay nako. Kami nilalakaran namin. So 1 hour pala tong lakad-lakad. May paakyat, may pagganong-ganon. Para maputik. Ulan-ulan kasi. So, buti na lang. Our ever trusted Sandugo. Parang putik na. Look. Hindi tayo nakapag-stretching, B. Yung grupo kanina. Hindi ko alam kung kita nyo yung fog, pero ayan o, grabe lang sa fog. Fog! Mountain Dew. Okay, naka 20 minutes na kami naglalakad. 1 hour trek. And ang sitwasyon ng paa namin ay ano. Ayan. So, dito na kami. Walking pa din, walking. Yan ang aming mabait na tour guide. Kaya, doon. Naging una nga tayo eh. Oo nga eh. Naging una kami sa trail bigla. Which is mas maganda para pagdating natin doon, di ba? Baka. Baka may mga alas 2 pa raw. Kaya nga eh. Wala sila aabutin. At nakarating na nga kami dito sa summit ng Marlborough Hill. So, umaasa na, waiting na lang sa Sea of Crowds. Sa Sea of Crowds. Sea of Clouds. Kasi maulan eh. Kaya sure ako hindi magpapakita ang sun. Pero kita nyo sobrang foggy. Oh my gosh. So, dito na kami. 4:36. Quarter to 6 o'clock na. And Ahit tayo na. hindi na kami umaasang may Sea of Clouds. Ayan. Wala Sea of Clouds. Sea of Crowds. Ito yung nagtitinda ng mga ano nila. Ayan, meron sila dito. So, kumakain kami ng sopas. Tapos, aros caldo si Mahal. Sobrang lamig. Kasi di nagpakita yung Sea of Clouds. Di nagpakita yung Sea of Clouds. Sir, anong magandang panahon pumunta dito para magpakita yung Sea of Clouds? Si Sir ang aming tour guide. Balik kayo, June.
June. Yun talaga. So, June daw ang ideal na punta para makita yung Sea of Clouds. Hindi summer, sir. Usually kasi dito pag umulan ng malakas sa hapon, following day, ganyan. Kailangan ma-araw the day before. I mean, Okay. ma-araw At saka umulan ng hapon. Ayan. For lamig. Bumaba na kami, papunta na kami ng Blue Soil. Ang lamig. Pwede mo mag-teleport na lang mapunta doon. Look at the view. Is so ganda. Ay. Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Maliwanag na. Ay, grabe. Pagin ka naman yan. Palin. Look at that rice terraces. So beautiful. Right? Look at that. Hi! Ayun. So, malapit na kami. Eto na. Yan yung blue soil. Amazing. Color blue-green siya. Finally, may kalsada na! Saya! Kalsada na! Natapos namin from 5 a.m. Nagte-trek kami. Anong oras na? 9:30. 9:33 hours. 3 lang ba? 5? Kalsada na. 4:30 tayo malis. Kasama namin. Oh, nalakad natin. Pagod. Kamusta? Masaya? Masaya, diba? Masaya. Sakit na ng paa. Kahit Tuhod ko. Ang ganda ng hati ng buhok. Anyway, teka nga. Tapos na malinis na tayo. Hindi na tayo taong putik. Habang nag-aabang kami. Wow. Opa. Habang nag-aabang kami ng aming van, punta muna kami dito. Banas Coffee. Let's go. Hindi rin sa loob. Oops, sorry. May overlooking. Wow. Ay, saglit lang ah. Nisgan mo na kami. Yun ang mga bestseller dito sa Bala. So, order kami ng hot coco, ng civet, alamig, tsaka brownies. So, andito kami ngayon sa may Sagada Weaving. Ito yung mga naghahanap. Dito kami ngayon sa Sagada Weaving. Pakita ko sa inyo yung Sagada Weaving machine. Ayan.
Ito siya, oh. Diba? So, dyan daw nilalagay yung sinulid. Tapos, yan yung, naka-lunch break daw kasi ngayon. So, dito siya. Dito siya hinahabi. Amazing. So, ito na yung last part ng aming Sagada tour. Unfortunately, hindi naman mapupuntahan yung inverted house kasi daw, hindi na daw ina-allow unless magbibili ka ng food nila. Yan. Sagada weaving. Ito yung inside the shop. Maraming mga products na nahabi. So, ito yung part ng tour na wala namang payment required. Aside doon sa Sumaging Cave, Marlborough Hill, and what's the other one? May payment? Blue Soil. So, yun. Kanina nakita namin, may mga paakyat ng Blue Soil. So, may option pala na Blue Soil lang yung puntahan. May option talaga siya, ma'am. Kumbaga, pwedeng Ate Lemmy, na tatagos na sa pader. blue soil. Then, ang second nila is cave. Akin, ang ginawa natin is Cave? Sumaging Cave. Okay. ganun. Tapos, Wala silang pero Marlborough ang Hill. original talaga dyan is Marlboro to blue soil. Ang tawag doon, Traverse. Traverse. Yun. So, yung ginawa namin kanina, traverse daw yun. So, umakyat kami from one side and then bumaba kami papuntang Blue Soil. So, paangat po is 1 hour. And then, sa summit na yun, sa Marlborough Hills. Unfortunately, di lang namin nakita yung Sea of Clouds. Sea of Crowd ang aming nakita. Pero, wag ka mag-alala, babalik ulit kami. Babalikan namin to. Kasi malapit na siya tumago sa pader. Malapit na tumago sa pader to si Ate Lemmy. So, kung gusto niyo po mag-book ng mga tours, marami po siyang kakilala. Pwede direct sa kanya. Pwede kayong nag-direct sa kanya. Lalagay ko na lang po dito. Kasi hindi ko pa rin alam kung saan siya affiliated. So, lalagay ko na lang dito. Tapos po, ayun, 2 hours pababa, papuntang Blue Soil. Then, pag napunta kayo sa Blue Soil, ilang minutes lang pababa, doon na yung susunduin na kayo ng van. Tapos, pagdaapos namin doon, bumalik lang kami sa transit. And then, nagbihis lang kami. Tapos, pumunta na kami dito sa mga tourist spot na kasama sa package na walang kasamang payment. So, ito yung una, Sagada Weaving, then Pottery, and then kasama dapat yung inverted house. Pero yun nga, sabi ko kanina, may mga ganun talaga. Pero you can do this on your own. Pero yun nga, parang kasi sinasabi ng mga locals dito, if nasa peak season, mas okay talaga na mag-book kayo sa agency rather than DIY, lalo na kung konti lang naman kayo kasi mabilis pong mapuno ang mga transient houses sa Sagada since maliit lang po ang Sagada. Yun lang. Set up in 2000 by Archie Bucon. He is a son of a missionary in European in the 1960s. He saw the potential of the local clay and the local soil for pottery. That's why he set this up as an alternative livelihood for the community. Pottery has 3 kinds. There's earthenware, stoneware, and porcelain. Earthenware is low fart. That's what they make in vegan. Hindi po pupulutin doon at pwede na dito. Kailangan i-test at i-proseso kasi hindi lahat ng lupa ay clay, hindi lahat ng clay ay pwede. I'll show you the making of the pot with a demo fee of 800 for the group of 19 and 400 for each of your group of 7 and group of 8. If somebody wants to try, it's paid individually at 100. To center the clay. In order to center, you need the speed of the wheel and the pressure from the hands forward. Once it's centered, everything starts with a cylinder. To make a cylinder, I have to pull the clay from the bottom to the top gradually. With both pressure from my left and right, going with the speed of the wheel to maintain the centerness. The one controlling the clay, not the clay controlling my hands, to give the shape for it not to collapse. But to enhance the shape, if needed, it makes it a little bit sexy. If we put asphalt like that,
That's all I can do right now. I let it dry for 5 days. After 5 days, we put the handle, trim the bottom, do anything that will enhance the beauty. Then we dry it for 1 month, air dry only. Put it in the oven for 10 hours of firing, wait for it to cool down. We bring it out, then apply the glazes. The glaze gives the color and makes it shiny, but it doesn't come out of an application na parang pintura. Kailangan pong iluto ulit ng another 10 hours of glaze firing para po ma-finish siya. That's why they're safe for food containers. They're microwavable. The color doesn't fade. Tomorrow ulit. 1 month air dry. Alam mo, ang gaganda ng mga aso dito sa Sagada. Dito kami ngayon sa parang market nila, Changian Market sa may Sagada. Bibili kami ng tuyo kasi natikman namin siya sa breakfast namin. Ang sarap. Chunky Yun siya. tuyo nila. Ito yung mga ref magnets, kitchen, bonnets, 30 per kilo ng sayote. Kasi ang sayote rito ay nakukuha lang sa tabi-tabi. Alam mo, ano ba, alas 2 pa, mga 2:15. Ang lamig, te. Sarap ng weather dito talaga, promise. Ito na yung aming last day dito. No, ayan, 3 p.m. maalis na kami. Punta na kami ng Manila. At pauwi ng Cavite. Kaya medyo sinusulit na namin. Yung mga friends namin na kasama namin sa tour, pa Baguio sila. So, nauna na sila sa Baguio. So, shout out sa mga nakasama namin sa Joiners Tour. Hello, Nay. Hello, 2 girls. Hindi ko na nakuha yung name, pero so far, sobrang solid ng mga nasasamahan namin ng mga joiners. Ang kukulit din. Tsaka sorry po. Tsaka, koy lang kasama, masaya kasama. Yun yung kagandahan sa joiners, dami mo nakikilala eh. Agree? Kami ng tuyo. Kakaiba yung tuyo nila dito, malaman. Hindi siya salinas. Ano siya? Flying fish daw, tsaka tulis. O, yun daw siya. So, yun yung mga tinda dito. Ganyan. So, pag nandito kayo sa Sagada, and first time nyo, napaka-rich ng history nitong Sagada. Ang dami naming natutunan na sa mga tour guide na nakasama namin. Kaya we highly suggest na kuha kayo ng mga tour guides or yung mga tour guides naman na binibigay dito, yung mga local naman talaga. So, marami silang masishare sa inyo about Sagada. And, ayun, masaya mag-travel dito. Siguro mga minimum ng 3 days, 2 nights. Talaga yung magandang experience. Para ma-experience nyo yung Sagada. Yan lang yung nag-iisa nilang hospital dito. St. Thaddeus Hospital. Theodore pala. Tama ba? Theodore. St. Theodore Hospital pala. Ba yung iba dyan? Oh, 100 per kilo. Lalo to. Paano magkano? Pero mahal ang mga Kulay ngayon. gulay dito sa Sagada kasi inaangkat pa nila yan. Mababa ang supply ngayon. Pero sa amin ng aming organizer, tour organizer, si Ma'am Lemmy, na mura daw ang orange dito kasi season ng orange ngayon sa Sagada. Uy, palambing naman ako. Pa-like, share, and subscribe naman sa aking YouTube channel. Ting ting! Wala yung bus na papuntang Manila. Yan lang nag-iisang biyahe from Cubao to Sagada. Tapos Sagada to Cubao. Coda Lines. Pwede nyo silang i-message sa Facebook. Ayan. Kaya lang, nung time na nag-book ako, full na yung slot sa date na napili ko. Kaya, nag-cutting trip kami. So, yun. Mga pala yung ATM dito sa may tourism office. Ayan. Withdraw muna siya bago kami umuwi. Ayan yung mga pwedeng puntahan.
Sumaging dyan kami galing. Kiltipan Sunrise. Eto, galing din kami sa Blue Soil Hills. Momodok Falls. Babalikan namin. Napuntahan namin yung Hanging Coffins. Itong church. Galing na rin kami dito. Ayan. So, ito yung Sagada. So, yun. A bit of a chika sa experience namin sa Sagada. Ako kasi first time ko dito. Si Jusawa, second time niya na dito. Pero yung first time kasi niya, hindi naman siya masyadong nakapaggala. So, ito talaga yung parang ano na talaga. For the gala na talaga. Full experience na talaga. Sa lahat, in fairness naman, yung mga, ang hindi lang napuntahan is yung isang wow cafe, yung inverted house. Which is okay lang naman kasi inverted house lang naman siya kasi nabanggit ko na yun kanina earlier on my vlog. Yung Marlboro Hills, yun lang talaga. Di namin nakita yung sunrise. But overall, I can say na worth it puntahan ang Sagada. Worth it siya. And hindi siya ganon kamahalan. Pagkain lang talaga yung mahal. Pero there are a lot of ways para makatipid kayo. Overall, masaya. Masaya ang pumunta ng Sagada. Siguro hindi lang ngayong Burr months or lalo na din December kasi ang daming tao. So I'll go back here mga around June or July for the sunrise. Sea of clouds para hindi na sea of crowds. So yun. Yun lang. So kakain po muna pala kami. Gutom na. Nagutom. Ayan. Ito tayo sa... Ay! Closed! Closed ang Vincent's. So ayun, it's currently 4:30 in the afternoon at hindi pa rin kami nakakaalis ng Sagada kasi nagkaroon ng problem doon sa sasabayan naming van. So magagaling kasi ng Buskalan. Medyo nagkaroon ng extension sa pagbabatok ni Wang-on. So kumain kami dito sa Rockwell Sizzling House. And sinuggest kasi ito nung organizer nung tour na. So, in order ni Mahal is sizzling, dinakdakan. Ayun, pakita ko sa inyo. So, ito pala yung order ko, burger steak. At in fairness, ang sarap. Kain. Nagtuk-tuk na kami. Kasi pagod na ako. Nakaka-18,000 steps na ako. Ayoko na. So, nag-stop over kami sa somewhere near Banawe. Pauwi na to. It's currently 9 p.m. Tapos, tingnan mo, ang daming gulay. Look. So many gulay. Dogo! Tapos yung mga aso dito, sanay sila sa lamigo. Nakakaawa. Uwi na kayo! It's so cold, my loves! Cool. Tapos sobrang fog. Nakikita nyo ba yan? Sobrang foggy. Hi, Dogo! And we're home. So, yun po. Nagpalit ako ng damit kasi init na ako. Bumalik na po ang init dito sa Cavite. Naman po, maraming salamat sa pagsama sa aming Sagada trip. Sana nag-enjoy kayo. And for those na hindi pa rin nakakapunta, worth it po talaga pumunta. Yun lamang po, lahat po ng details ng aming trip na kailangan yung malaman na ilalagay ko sa video and as well as sa description box below. So, yun lamang po. Again, maraming salamat sa inyo, mga ante. Wala ng boses. Antok na kami. Matutulog muna kami. So, yun lang po. Don't forget to like and subscribe my channel. Until my next vlog. Bye!